GBP/USD naman, nagkaroon ng breakout dito sa horizontal ranging na 'to. Ayan. So, nagkaroon dito ng triple bottom, tapos kaya nag-continue na siya to the upside. Ngayon, pag ipipib natin from this low to the high, naririto yung naririto yung possible level natin sa may 50%. Ayan. So, saan tayo mag-iintay ng confirmation pag dumating dito sa may 50%, kasi maganda yung 50% lining up siya dito sa previous resistance. Yan, resistance yan. Resistance yan. Resistance to. Kaya possible mag-act as support. So, diyan tayo mag-iintay ng confirmation. So, pag may hammer, ang tipi muna natin etong area na to. So, ayan, ganun din siya. So, bullish din si GBP/USD. Kasi, yung EMA 200 pointing upward and meron siyang series of higher highs and higher lows. Okay. And, tapos, AUD/USD naman, balik tayo sa H1. Yan. So, ito mukhang palipad na rin tong si AUD/USD. Yan natin si daily. Yun nga, lumipad na rin siya. Yo. So, daily, may chance pa siyang umakyat hanggang dito. Yan. And then, pero kailangan hintayin muna natin yung pullback kahit dito sa area na yan. Kasi previous resistance yan. So, possible na mag-act as support. Balik na tayo sa H1. Nagkaroon na siya dito ng ng bullish and galloping. So talagang meron ng confirmation. Kasi syempre baka pag sa high impact news pumalo yung price. So dapat bibigyan mo ng breathing room. So siguro kahit ang SL mo below nitong EMA 200. Kaya okay lang naman mag-buy ngayon, basta bigyan mo lang ng breathing room yung yung market ay nag-create ng higher highs and higher lows. Tapos yung EMA natin pointing upward na, plus may bullish pa.